ano siya, nauuhaw at nagugutom sa presensya ng Panginoong Diyos. And he is very vocal towards the Lord. Sabi niya dito, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, hindi ko ito malilimutan. Laging alaala. Naranasan na po ba natin yun na kapag tayo minsan nakakagawa ng kasalanan, paulit-ulit natin naaalala yun, paulit-ulit na papasok sa isip natin, especially when we are trying our best na to build our relationship towards the Lord. Pero si Satanas, paulit-ulit niyang ipapaalala sa'yo yung kasalanan na gawa mo, even ilang taon nang nakakalipas, ipapaalala niya sa'yo. Sabi niya dito, sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at sa iyong ginaway, di mo ako kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama, buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dulong mong wagas. Ako ay linisin mo, sala ko ay hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Ang nais kong huling bahagi sa inyo, sabi dito sa 16, hindi mo na nais ang mga handog, hindi ka na nalulugod sa haing sinusulong. Ang handog ko, O Diyos, ay nakarapat-dapat, ay ang pagpapakumbaba, puso mapagtapat. So sa umagang ito, ang nais ng Panginoong Diyos, hindi niya hinahanap kung magkano ang ating dala-dala para sa offering. Hindi niya hinahanap kung ano ang kaya mong ibigay. Ngunit ang nais ng Panginoong Diyos ay ang pagsunod at ang humbleness natin sa Kanya. Amen po. So patuloy po natin siyang haranahin sa umagang ito. Alalahanin natin kung gaano kahaba, kung gaano kalalim ang pag-ibig niya sa atin, at kung gaano kahaba ang pasensya niya sa bawat isa sa atin. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat po. O Diyos, iyong dinggin, aking nalangin. Ang puso kong ito, laging lang sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo, naisinawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. O Diyos, iyong dinggin, aking panalangin. Ang puso ng ito, O Diyos, ang puso ko ito, laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo,
So God, sa mga oras na to, let us commit ourselves in the Lord's presence as we remember what He did to us. So this is the first Friday of this month, and we will remember how great our God is. So this is our first communion. So before we share His body and blood, why we are celebrating this Lord's Supper or the first communion, is number one, we are commemorating His presence. As we remember, the Lord's Supper was held in the celebration at the time of the Passover. If you remember the Passover, this is the time the commemorate or the remembrance of the deliverance of the Israelites from the Egyptians' bondage. That's why in the Lord's Supper, we are remembering the deliverance from sin He would give to those who trust Him. If we have trust in our Lord Jesus Christ, we will be saved. And also, this communion is to have the anticipation that our Lord will come again. He will come again. And we are here now commemorating, remembering that He promised us in His second coming that He will be with us. And at this time, this communion also help us to participate as an act of proclamation that He is the only way, the truth, and the life. And as we give and partake this food, we must examine ourselves. Sa mga oras na to, bago natin tanggapin ang kanyang banal na katawan at dugo, let us examine ourselves. Siyasatin natin ang ating sarili. Humingi tayo ngayon ng tawad sa Kanya. Ibukan natin ang ating bibig. Sabihin natin kung tayo may nagkulang sa mga oras na to. Dahil hindi tayo magiging karapat-dapat na magpartake ng Kanyang banal na katawan kung tayo may iniiwang kasalanan sa mga oras na to. Humingi tayo ng katawaran. Sabi nga dito sa unang Korinto 11, ang sino mang kumain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng salibutan. Yes, Lord Jesus, praise you, God of God. Sa mga oras na ito, pakalinisin niyo ang bawat isa, Panginoon. Patawad, Panginoon, kung kami may nagkasala, O God, sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon. Kung kami may nagkulang, Panginoon, patawad, O God. Nawa po, Panginoon, maging karapat-dapat kami sa mga oras na ito, Panginoon, kung partake ng iyong banal na katawan, Panginoon. Patawad, O God, kung kami may nagkulang sa mga nagdaang araw, Panginoon, kung kami hindi namin naitaas ang iyong pangalan, O God. Forgive us our sins and those who sin against us, O God. Cleanse us, O God. Anoint each of us right now, Panginoon. And nawa, Panginoon, set us apart right now, Panginoon. Patawad, Panginoon. Lord Jesus. Taas natin ang tinapay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinkalulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan
na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Yes, Lord Jesus, nawa Panginoon, matanggap namin ang banal katawan. Upang nawa Panginoon, matanggap ka namin na ikaw ang aming Panginoon, nag-iisang tagapagligtas, O God. Salamat, Panginoon, salamat. Let's support you. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos, na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Yes, Lord Jesus, hintayin namin inyong pagdating, Panginoon, at alalahanin namin ang inyong magandang binigay sa amin ng kaligtasan na yan, Panginoon, at alalahanin namin na ikaw'y namatay upang kami mailigtas, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong pagbigay ng iyong buhay, Panginoon. Tunay nga, O God, na ikaw ang nag-iisang daan, katotohanan at buhay. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, ipatuloy niyo kaming samahan, Panginoon. Ang tinapay at dugo na yan, Panginoon, nagsisilbing simbolo, Panginoon, na tinanggap ka namin sa mga oras na ito bilang aming tagapagligtas, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang daan, Panginoon, ang nag-iisang buhay, Panginoon, ang aming kaligtasan, Panginoon. At patuloy po namin dadakilain ang iyong pangalan at patuloy ka namin ihahayag na ikaw ang tagapagligtas ng aming buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming sa dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ba'y nasasabit niya? Purihin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Sabi na sa kanyang mga salita, wala tayong ibang gagawin sa langit kundi ang sumamba at magpuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang mga bata na yan, ang bawat isa, kaya natin na malayang sumamba, magpuri sapagkat ang Diyos ay kakila at siya'y dapat na alayan ng pagpuri at pagsamba. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon, sa mga panahon, O Diyos, na kami nagkakasala laban sa inyo, O Diyos. Sa mga panahon na kami naliligaw ng landas, Panginoon. Nahanap mo kami, Panginoon. Nahanap mo ang sampulan namin, Panginoon. At ngayon, Panginoon, bilang tugon sa pagkahanap mo sa amin, O Diyos, patuloy ka namin masasalamatan. Patuloy ka namin papupurihan namin, Diyos. Hallelujah. Patuloy namin siyang sambahin. Ikaw ay bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Pupubli maging sa dilim ng gabi. Panginoon.
kaya na masuklian ka ng papuri sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Walang salang manunubos ang umako ng parusa, nararapat sa amin. Anong habag sa tulad mo, bitawan ang iyong kamilian, ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako
O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahirahan ng kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukulang
Hindi sapat, Panginoon, ang aming mga salita, Panginoon Diyos, upang mapantayan ang kadakilaan mo, Panginoon. Dahil wala pa, Panginoon, salitang nailikha. Ngunit aming Ama, hayaan mo sambahin ka ng iyong mga anak sa paraang alam namin, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa pag-ibig na wagas, sa pag-ibig na totoo na hindi namin kayang makita sa mundo nito, Diyos. Ang pag-ibig na tanging kayo lamang ang nagbigay, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa sukdulang biyaya. Sapagkat salamat, Panginoong Diyos, dahil naiisip niyo ang bawat mukhang ito, Panginoon, habang nandoon ka sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kami ang naiisip mo, Panginoong Diyos. Salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos. Minsan pangawitan natin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan. Kailan pa man sa buhay